Napansin mo na ba kung gaano karami sa atin ang may apelyedong Reyes, Cruz, Garcia o Torres kahit wala naman tayong dugong Kastila? Bakit kaya para magkakapareho ang apelyido ng mga Filipino kahit magkalayo ang kanilang pinagmulan? Noong 1849, naglabas si Gobernador General Narciso Claveria ng isang kautusan. Lahat ng Filipino ay kailangan magkaroon ng apelyido. Isang listahan na mahigit 60,000 apelyido ang ginawa. Tinawag na Katalogo Alfabetico de Apelyidos at ipinamigay ito sa bawat bayan sa buong kapuluan. Sa panahon ng kolonisasyon, kailangang malaman ng mga Kastila kung sino ang sino. Mahirap gumawa ng census, magpataw ng buwis o subaybayan ang kilos ng mga tao kung ang tawag lang sa iyo ay si Kulas na anak ni Dato Makisig o Pedro ng Gubat. Kaya sa isang iglap, binigyan niya ng apelyido ang milyon-milyong mga Filipino. Marami sa kanila, unang beses pa lang magkaroon ng apelyido. Pero teka, hindi ba may mga Filipino na meron ng apelyido bago pa ang kautosang ito? Oo, meron. May mga Filipino na talaga may apelyido na bago pa ang 1849. Ito yung mga may kaya o mga prinsipalya. Ito yung mga elite na mula sa lahi ng Datu, Raha o Lakan. Gayon din yung mga malalapit na sa simbahan at sa pamahalaan. Ikalawa, ang mga mestizo at insulares. Yung may mga lahing Espanyol, Inchik o iba pang banyaga ay may apelyido na rin, lalo na sa mga urban areas gaya ng Manila, Cebu at Vigan. Ikatlo, mga Kristiyanong matagal na na-convert. Ito yung mga katutubo na nabinyagan sa Kristyanismo. Sa bawat apelyedong dala natin ngayon, may tanong na apelyedo ba ito ng ating ninuno o ng ating mga mananakop?